Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general. And a collective reading your energy at this time. Layo. Nalo. You're in separation right now. Hindi lang sa person yun eh. Clarify ko. You're in separation with what? What's with the Two of Cups in reverse here? Three of Pentacles. More clarification with the Three of Pentacles dito na you're in separation with the Empress. Ano tong Empress na to? Gumagawa ng, yan bang gumagawa ng deceit and scheme sa'yo? See? Yes. Yan ang gumagawa ng deceit and scheme sa'yo na may ano siya eh, may kakuntsaba. Nagtutulungan sila ng kung sino man yung kakuntsaba niya. Hindi lang siya, mayroon pa siyang mga kuntsaba. May gumagawa ng scheme and deceit sa'yo. Ito si Empress. Empress ba talaga energy niyan? Hindi Empress ang kanyang energy. Hindi Empress ang kanyang energy. Yung in-embody niya energy. Maaring abundant lang yung buhay nito. Or attractive yan siya. Attractive. Hindi siya attractive. Abundant yung buhay niya kay Empress. Hindi abundant ang buhay niya. Siya ang pasimuno kay Empress yung energy niya. Siya ang pasimuno, parang ang reyna, kumbaga ganun. Siya ang pasimuno kung kaya Empress ang energy niya. Meron siyang ginagawa na deceit, no? Empress. Pero hindi ibig sabihin na this is a balanced person or good person. Hindi yan ang kanyang in-embodying energy. Sa energy niya lang yan na yan ang pasimuno, no? Kaya Empress ang lumabas dyan, no? May Empress na lumabas dyan, pero hindi yan ang kanyang energy. May ginagawa silang deceit, to. Deceit. No? Deceit against you. Against you, of course. Yes. May ginagawa siyang deceit against you. You're in separation with yung ginawa nila against you na pinagtutulong-tulungan nila. You're in separation with their deceit, their scheme. Kung ano man yung deceit and scheme nila, na-separate yun sa'yo. Natanggal yun sa'yo. Hindi yun dumikit sa'yo. Hindi yun nakadikit sa'yo ngayon. Hindi yun inayon yun sa'yo. Yung ginawa nilang deceit and scheme. Ginagawa nila to ng kadalasan ay sa loob ng bahay, mga ganun. O sila lang. O maybe siya lang, tapos may kakuntsaba siya na pwedeng elemento. Or else, may tao din siyang kakuntsaba na, alam niyo, may privacy sila. Ganun na, walang pwedeng mangistorbo sa kanila. They're alone. Ganun, parang ganun ba? Ganun nila ginagawa yun. So, para bang walang makakalam na iba. Ganun yung mga ginagawa nila. Ano pa ang about sa'yo? Ten of Pentacles in reverse. Upright ba itong Nine of Swords? In reverse yan. In reverse to. Oh. What's with the Ten of Pentacles in reverse here?
Intraverse. Hindi exciting ang buhay mo ngayon, no? Hindi exciting, pero at least hindi naka-unite sa iyo mga ginagawang deceit ng iba. Hindi nakadikit sa iyo. Separated sa iyo. Hindi makapang-harm yan, hindi makapang-influence, hindi maka-apekto yan sa iyo. It's not exciting kasi yung buhay mo ngayon para bang hindi kompleto. Hindi ganun ka-abundant for sure. Hindi kompleto. Pero, hindi na-stress yung utak mo. Hindi ka na nag-overthink. Hindi ka na nila napapa-overthink. Hindi ka na lutang. Yan. Kasi yun ang epekto ng madicit na ngayon eh. Isa yan sa effect niyan din eh. Parang lutang yung isang tao na may ganun na ginagawa nila ng deceit. Alam nyo na yan. And scheme nila. Hindi ka na problemado, hindi ka na nag-iisip ng yung mawalang kwenta. Hindi ka na natuturite utak mo. Yan. Hindi na din napipressure yung utak mo pag ganyan. Kagagawa niya ng iba. Kung experience mo yan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Knight of Cups. May marireject ka o i-reject mo. Ano i-reject mo? Yung mga attacks pang-bind. Yung pang-bind kasi may binabind yun. No, yung mga atake ng thoughts na mga superior na tao. See? Ina-atake ka nila ng thoughts nila, mga superior. Yun na yung parang mga nakapang-psychic attack. Or sinasadya man nila yun, or unintentional, no? Or intentional. Gusto ka nilang dominahin ng thoughts nila, ng isip nila. Yan, hindi sa bunganga. Yan ha, kundi sa thoughts nila, gusto ka nilang dominahin. Gusto ka nilang kontrolin. Kung nakita yung may nakatali. Gusto ka nilang kontrolin. Or even mabind, ma-chain. Makontrol nila. You're under their control. Ganon. Kasi dominant, no? O superior sila mag-isip. Ganon. Reject mo na yung gusto nilang mangontrol sa'yo. Mang-domina sa'yo. Gamit yung thoughts nila. Gusto nila mang-dominate. See? Madaming ang scheme ang iba. Madaming deceit na pwede maka-apekto sa buhay, sa araw-araw na buhay, sa emotion, sa isip. Minsan tao lalo kung mahina yung dungan, kumbaga ganon, yung dungan ng isang tao. Parang nasa psychic attack yan, parang ganon. Mga narcissistic kasi yan. Yung mga ganon, narcissistic. Ayoko nang palawakin pa. Anong in-embody mong energy ngayon?
Queen of Fire. Ano kay pure eh. And pinapakita mo yung totoong ikaw na kung ano yung totoo mong pinagdadaanan, kung ano yung tungkol sa'yo, about sa'yo, na hindi ka mayabang. No? It's a sign na hindi ka mayabang. Alam niyo yung totoong mayabang. Iba naman yung na-influensya lang ng palipadangin na binabato ng palipadangin na magyabang ka, pag mayabang mo yung ganito, ganyan. Ganyan, binabato nila ng palipadangin yan. Pero malalaman mo yung isang taong hindi mayabang kasi alam mo yung down to earth yan. Hindi pinagmamalaki kahit na may pagmalaki. Unlike sa mga taong mayabang na kahit wala naman ay pinagyayabang nila. Ganun ba na they will boost to lift their self-esteem kasi kulang sila sa self-esteem o mababa yung kanilang self-esteem ng mga taong totoong mayabang. Pero yung sabihin mo na, ipakita mo na kumakain ka ng masarap na pagkain, hindi naman pagmamayabang siguro yun. Sa tingin ko, ayun ang nandyan eh. Wala ka naman pigilan para sabihin ng iba na hindi ka mayabang. Kunwari sa social media, no? Na kunwari ay mukbang yung kanilang ginagawang video. Hindi pagyayabang yun. Kasi, ano nga eh, nagka-create ko sila ng content eh. So, mga ganun na. Sabi ng iba, mayabang kasi masarap yung pagkain niya, nagyayabang. Masyadong makitid ang utak ng iba. Siyempre, nagka-create ng content yan. Kailangan nakakatakam yung kanilang kakainin. No? Kaya yung paborito nila na masarap na pagkain. Di ba? O, ganun yun. And Queen of Fire. Kasi kung hindi bago, hindi unique at hindi masarap, ay hindi naman nila panoorin, di ba? Kung sa mga ganon, kung mga mukbang na yan, ang kinikreate na video. Kahit ano na nga lang ang gagawin mo, may magkomento at may magkomento. Kasi dahil clouded ang kanilang pag-uutak. No, ng ibang tao. So, ayan. Queen of Fire. Yung aura mo, puti ngayon. Puti. Nagpapakatotoo kayo. Kung dati ay hindi mo pinapakita na malungkot ka, umiiyak o parang umiiyak dito, di ba? Parang may pinagdadaanan kasi nakakapiring yung mata, mga ganun ba, no? Na may problema ka din, mga ganun ba, no? Yun ang mga down to earth. Kasi kung totoong mayabang at totoong hindi down to earth, hindi nila sasabihin, hindi nila i-reveal yung mga weakness nila, no? Kasi hindi nila sasabihin yung parang magmukha silang mahina na nahirapan sila. Di ba may mga ganun tao, hindi nila ipapakita yun, hindi nila sasabihin yun. Oh. Pero hindi naman mayabang yung mga kinikip lang nila kasi gusto nila ng hindi malaman ng iba yung mga weakness nila. Pero ikaw, down to earth ka eh. Para bang hindi mo kailangan itago kung ano yung totoong nangyayari sa buhay mo. Pero maliwanag ang aura mo, ganun. Queen of Fire. No? Maliwanag yung aura mo, mataas ang self-esteem mo. Ayan. Itong mga superior na to, kulang sa self-esteem to, kulang sa confidence. Gustong mang-dominate, gustong mang-control sa'yo, gustong mang-domina, no?
dahil kulang sila sa self-esteem and sa confidence sa sarili nila. Na through being superior sa iba o gusto nila makontrol sa iba ay dun na tingin nilang tumataas yung confidence nila, yung tiwala nila sa sarili nila and yung self-esteem nila. Pero it's all lies. It's all lies of the devil sa kanila. No? They're being manipulated also by the devil. And sila ang kawawa afterlife dahil sa nagiging superior-superioran sila. Bakit? May parusa. Ayan guys, Queen of Fire. Hanggang sa gusto nila kontrolin ka nila. Mandumina sila. Yun ang mayabang. Na gamit yung thoughts nila. Ganun. So yan. They are being manipulated by the devil. They believe in the lies of the devil. Yan, yung mga superior na yan. Parang apoy yung aura mo niya, no? Positive, confident, you know. Colorful. O, diba? Colorful yung butterfly dito. Parang you have transformed. Na-transform ka into like this, no? Queen of Fire. Parang ano to eh, parang Queen of Wands. Na-intimidate itong mga to sa'yo. Yung mga superior na to. Itong mga superior na to, mga narrow-minded yan kasi sila. At parang kulang sa pag-intindi. Parang makitid ang kanilang pag-iisip ng mga ganyang klase ng tao. And makikita sa mga mata mo na you are courageous. You are full of strength also. You are goal-driven. Kalm nga lang isipan mo, meron ano dito. Parang agit na Chalcedonic kung tawagin. Ayan. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Uy, upright oy. Ayan, Queen of Swords. Magiging ano ka na eh. Tough. Strong mentally. No? And cold, unemotional. Makapaglagay ng healthy boundary. And merong aulo. So, ibig sabihin, makikita mo yung mga intention nila behind the mask, behind closed doors, mga ganun. Hindi makikita ng iba ng mga intention ng iba or behind their mask, mga ganun. Makikita mo, klarong-klaro yan sa'yo. Kasi itong owl na to, may ability na makikita yung mga nasa paligid niya kahit madilim. So parang ganun ka, no? Hindi ibig sabihin na makakita ka sa madilim, ha? Kundi parang simbolo lang yun na makakita sa madilim na itong ano na to. Na ang ibig sabihin yan, makikita mo kahit na naglalagay sila ng mask. Makikita mo yung intention nila. Makikita mo yung totoong personality nila. Makikita mo yung o masisense mo. Kunti lang may ganyang ability, guys. Masisense mo kung sinasadya nila, no, na mga asara sa'yo, mga ritar. Kunwari example, na nagbablog ka. Alam nila nagbablog ka. Pero sadyain nilang magpatunog ng sound na malakas. Na ma-disturb yung iyong vlog. Na para mag-copyright yung vlog mo. So, alam mo na yung intention nila. Kung hindi ka intuitive, hindi mo intindihan yon, hindi mo makuha agad yon, yung kanilang intention, kung bakit sila nagpapatunog ng malakas. Or else, kung sila yung gumagawa ng witchcraft sa iyo, pag bumabalik sa kanila, magpapatunog yan, magka-create ng ingay yan,
ganon, sigaw-sigaw yan, mga ganon, or kaya ay magpatunog ng sound pag bumabalik sa kanila. Ganon daw yung epekto nun pag bumabalik sa kanila. Mag-create sila ng ingay, ng sound. Saan ko nalaman? Sa YouTube na African. Sa YouTuber na African. No? Sa YouTube na yung content niya ay about sa nung Africa na yun. Yung content niya ay about sa mga witchcraft na yan. No? Kung paano mo malaman, no? Na witch pala yan, no? Yung tao na yan. Kunwari kapitbahay mo, ganun. Ayan. O kaya pag nanalangin ka ng taimtim, o kaya ay basta pag bumabalik sa kanila, magkikreate ng ingay yan. Magkikreate ng, okay, kunwari magpatugtog ng malakas yan. Ganun. O kaya, basta mag-create sila ng ingay. Ganun daw yan eh. O kaya magdadabog. Pwede ganun, no? Pwede din na, kasi, makikita mo yung real from fake people. No? Na, alam mo na kung sino ang hindi mo papasukin sa buhay mo. Kung sino ang pwede mong papasukin sa buhay mo na dapat mong pagkatiwalaan, at kung sino ang hindi mo dapat papasukin sa buhay mo na hindi mapagkatiwalaan. Ganun, mga ganun ba? Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Maybe sa love life na lang ba? Nine of Cups. What's with the Nine of Cups here? Upright ba to? Ayan. Upright. Ay di, maganda. No, maganda kasi upright yun siya. Ano yan? Mamumuhay ka ng wini-wish mong buhay. Parang hayahay ba? Parang hayahay na yung tao dito sa picture na komportable ka, saya, contented. Mamuhay ka nga ng winish mong buhay or yung gustong-gusto mong buhay. O mag-grant yung wish mo. Pwede din ganon. Ano pa? Next naman na mangyari sa love life mo. Ano naman to sa love life mo? Then, merong mag-close. And of course, there is a new beginning. Or else, what's with the world here? Mawala na yung conflict or mawala na yung mga atake nila sa love life mo, or kung continuous mo sila pang-atake ay hindi na makahadlang, hindi na makaapekto yun sa love life mo. Ganon. Ganon na nga eh. Hindi na makaapekto sa love life mo. Hindi na mapiste ang love life mo. Parang ganon. Hindi na mapiste ang love life mo. Ayan o. At magkakaroon pa ng justice, guys. Kasi may magde-defend na sa'yo. May magde-defend Kanina lumalabas din to. Kanina pa to. Ano yung magde-defend sa love life mo? Angels? Hindi. Ano yan? God ang magde-defend sa love life mo? God. Hindi lang angels, kundi God ang magde-defend sa love life mo. Ayan. God. Magkakaroon ng hustisya yan. Meron kasing mga humahadlang, gustong hadlangan na maging masaya ka, na magkaroon ng successful na love life, para maging kayo ng person mo, o para magkatuluyan kayo ng person mo. Hinadlangan nila yan para hindi ka magkatuluyan, syempre. May mga ganyan kasi, no? Magkikita kayo ng person mo with the world here.
Hindi. Hindi sa magkikita kayo ng person mo with the world. There is close cycle. May mag-end. May matapos. May makumpletong cycle. Yung pinipisti nila yung love life mo. Yun ang matapos ng cycle. Kasi may magde-defend na sa love life mo kaya hindi na nila mapisti yan. Yung God nga magde-defend, di ba? Ayan. Ano ang next na mangyari sa love life mo niyan? Ayun lang. Kay 6 of Cups man, oh. Merong kulang, no? Na cup na ibibigay na yun sa'yo ngayon, yung kulang na cup na yun. So, yan na yung person na yan. Yan ang magbibigay sa'yo ng cup, yung person na magkakaroon ng balance, harmony, magiging magaan ang loob ninyo sa isa't isa, maging komportable kayo sa isa't isa, you will feel at ease, comfortable, loved, maramdaman nyo pure love sa isa't isa, no? Hindi dahil sa lust na, kundi pure love, ganun. Maging magaan, maging malapit na loob ninyo sa isa't isa, you will feel at home sa isa't isa, yan ang mangyayari next love life mo. May soul connection kayo ng person na yan. Ano pa ang next na mangyayari sa love life mo? This is 3, ano ba yun? Upright ba yun? 3 of Wands na yun. Oh, upright now. Three of Wands. What's with the 3 of Wands here? Mukhang mangyayari na yung inaantay mo. Mangyayari na yung inaantay mo. Hindi pa. Mukhang there's waiting. Kung hindi pa mangyayari, there's waiting pa, no? There's waiting kasi hindi pa divine timing. Kasi hindi pa divine timing. There's waiting, no? Kasi hindi pa divine timing. Ayan, yun ang next na mangyari sa love life mo. There's waiting. Hindi agad-agad to, ha? There's waiting sa mangyari na to na magkaroon ng stability sa inyo, na magsama na talaga kayo. Yan. There's waiting pa bago kayo magsama, pero may mag-offer sa'yo ng cup of love. There's waiting, no, na mangyayari bago kayo magsama sa isang bahay. Yung magkaroon ng stability sa inyo. There's waiting pa. Pero may mag-offer sa'yo. Kung baga yung magsama na kayo, there's waiting. Mag-antay pa kayo kasi wala pang divine timing. Pero, mukhang mag-offer na siya ng cup of love sa'yo. Ayun, no. Ibigay niya na yung cup niya sa'yo. Yung cup tuloy. O maybe mag-reach out. Mag-message. Basta magkagaanan na kayo ng loob. Maging malapit na yung loob ninyo sa isa't isa. Ganun. And for sure, may ibibigay siya sa'yo. May offer siya sa'yo. Kasi may cup naman inabot dyan. Ano pa ang next na mangyari sa love life mo? There is message or message to. Clarify ko. Hindi yan message. Tawag. Tawag yan. Tawag. Mag-i-invest siya sa'yo. So, ito na yon. Mag-i-invest sa'yo. Yan na yon. Mag-i-invest siya sa'yo daw. No? Itong taong to. Kilala ka na ba ng person? Sino ba yung person na mag-i-invest sa'yo? Na tatawag sa'yo? Sino yan? Nangi-spy sa'yo. Nangi-spy nga yan, no? At klaro na yung judgment na nangi-spy, nangi-stalk, mga ganon. Interested sa'yo. Kung kaya nga nangi-spy, no? At kilala ka na yan. Anong feelings yan sa'yo? Ng person na yan na tatawag sa'yo. Tatawag. Ayan. Alam mo yung gagawin yung lahat. Ganon yung nasa feelings yun, no? Nagagawin niyang lahat. Brave siya.
color red, courageous, naging courageous, na gagawin niyang lahat, gagamitin niya lahat ng tools niya para makuha niya yung gusto niya, which is ikaw, no? Para ma-message, hindi para message, para matawagan ka na niya. Para tawagan ka? Hindi para tawagan ka, kundi yung para magkatuluyan kayong dalawa. Para magkatuluyan kayong dalawa. Gagamitin niya lahat ng tools niya, gagawin niya lahat para magkatuluyan kayong dalawa. Yan. Teka lang. Teka. Dali. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka over sa evil forces. Ayan, no? May demonyo like witch, no? Or demonyo, evil forces. Magtatagumpay ka over them. Mga witches yan, magtatagumpay ka over witches. Over evil forces. Over evil forces. Yan. Over evil forces. Hindi witches. Hindi lang witches, kundi over evil forces. Basta iba-iba yung evil forces. Kasama na yung witch dyan. Witches. Kasama na yung mga, alam niyo na, mga elemento, no? Mga demonyo, mga fallen angels. Magtatagumpay ka na anong next na mangyari sa buhay mo, kasi magtatagumpay ka. May stable ka na, secure. Yan. Lalo na siguro financially or sa love life, sa lahat na aspeto ng buhay mo. Na hindi ka na nila napipiste, lalo na yung finances mo, love life mo, health mo, mga ganun ba. Yan. Kasi yung mga witches na yan, minamanipula din yan sila. Sinusulsulan yan sila ng mga evil spirit, demonyo, devil. Clouded yung isipan ng mga yan. Okay, sige sila kapang, atake na pa-atake. Pero sila din na magdurusa saan? Sa impyerno. Ayan. Pinapaniwala sila na they're great, no? Na parang tumataas yung self-esteem nila. Believe nila sa sarili nila. Confidence sila dahil sa ginagawa nila ng mga witchcraft. Kasi, dinideceive din yan sila ng devil para makuha yung kanilang kaluluwa. O, sinong kawa? Pati sila. Di ba? O kaya gamitin yung kanilang inggit para manghalit sila dahil sa inggit. O. Ha? Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? Tingnan natin. May ring, may magbibigay sa'yo ng ring. Ano yan? May magbibigay, may mag-offer ng ring. Meron nga. Sino magbibigay sa'yo ng ring? Si King of Pentacles. So, ito na yun. Yung mag-message, hindi mag-message. Yung tatawag sa'yo. Siya yan. Siya ang magbibigay sa'yo ng ring. Proposal, guys. Hindi lang cup of love, kundi ring. Sing-sing. Bibigyan kayo ng sing-sing. Parang proposal yan. Parang maybe winish mo yan. Kasi merong genie, no? Merong parang ano dito yung may lumabas na genie. Ayun, sa ano ba to? Takuri. Takuri. Ano yung next na mangyayari?
mawala na yung mga stress o nagbibigay ng stress sa'yo, hindi ka na may stress, makarecover ka na din sa mga mahirap mong pinagdaanan, sa stress, anxiety, kung naka-experience ka na yung hindi ka makatulog dahil problemado ka, dahil na-stress ka, ay makarecover ka na dyan. No? Yan. Pag stable na yung isipan mo, you will feel secured. And yung isip mo ay, alam niyo, secured na, hindi na mag-alala na about sa kung ano mangyayari or situation mo, ganun ba? Alam niyo, makarecover ka na, makatulog ka na ng maayos, ganun. Makatulog ka na ng mahimbing, payapa yung isipan mo, at peace, ganoon. Yan ang ayaw ng mga evil na mangyari sa iyo at sa iba pa. No, ayaw nila yan kasi ang gusto nila maghasik ng lagim. Kasi bakit? Sinusulsulan sila ng mga devil na sige, maghasik ng lagim. Ganon. Mag-atake kayo. O yung mga evil spirit, sinusulsulan niya sila. Mga demons, mga ganyan, sinusulsulan niya sila na mang-harm kayo. I-harm niyo yan. Pinapaklawdin yung isipan nila. Sino ang kawawa? Sila din. Kasi mapupunta sila sa impyerno afterlife. So yan, dahil sa ginagawa nila. Tuwan-tuwa naman yung David. Isa pa to sa tanga, sabihin na. Kaya gagamitin yung inggit nila, yung insecurities nila. Sulsulan sila na i-harm mo yan kasi lahat na nasa kanya. O kung ano man yung kininggitan sa iyo ng tao na yan. Mas lalong naging porsigido yung tao na yan gagawa ng deceit and scheme or kaya kung ano man na i-harm ka, i-ruin kung ano yung kininggitan niya sa iyo. Diba? Ano ang gusto sabihin sa iyo ni King of Pentacles na yan? Upright ba itong hangman? Upright. Ay, upright. Ayan. The hangman. Ano daw? Na-stagnant kasi. Na-stagnant siya. Siya nga, na-stagnant siya kasi mukhang tinali. Oh. May nang-atake. May nang-atake sa kanya. May mga impulsive na mga nang-atake sa kanya. Kung ano man yung nang-atake sa kanya, may nang-atake. Lalo na isip niya, no, inatake. Isip niya kadalasan kaya napapastagnant daw. Isip niya, inatake siya. Oh. Kawawa naman din siya. No? Ayan. Kasi meron ng mga taong gahaman, no, sa evil forces. Mga evil. Ayan. So, yan. Ito na lamang for collective reading. Ay, dagdagan ko pa. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Hindi na siya magmumukmuk. Hindi maging malungkot na walang ginagawa. O, mag-recover na siya o naka-recover na daw siya. Naka-recover na ba siya? O, naka-recover na daw siya. Ayan. Kasi nga, bakit nagmukmuk at naging malungkot to? Kasi natake yung isip niya nga eh. Natake siya eh. Yan yung epekto niyan. Instead na mag-take na action, parang nawala ng energy. Parang na-drain yung energy niya, nawala ng gana na mag-take na action. Naging negative yung thoughts niya. Nalungkot pa kasi natake yung isip niya. Siyempre, minamanipula nila yan. Ano pa? Ang gusto sabihin siya ni King of Pentacles, pero naka-recover na din siya. The Hierophant, upright may Hierophant. Ay mukhang hindi siya upright. Ano itong Hierophant na yan? In reverse. Hindi na daw siya mapapa-overthink. Yan na nga eh. Hindi na nila mapuno ng baggage yung isipan kasi natake nila.
ni King of Pentacles na yan. Hindi na nila hindi na nila mamanipula, no, ng mga, kung ano man yung manipulation nila, mga spiritual na pamaraan, mga ganun ba, no? Minamanipula nila yan. So, ayan, ito na lamang for collective reading. So, dapat maging strong ito si King of Pentacles, ganun ka din. Huwag kayo magpamanipula sa mga sulsul nila. Kasi yung mga yan, yung mga nakatake dyan, ay mga ginagamit ng devil yan, no? Na mga evil ng demons, devil, para magasik ng lagim. Ayan. Pero sila din ang kawawa, yung kaluluwa nila afterlife. So, yan.